Barangay 757, Zone 82. Kagawad, ako si Rodolfo Odi Acuña. Sir, bilang tumatakbo dito sa iyong barangay, ano yung naisipan mo? Bakit po kayo tatakbo bilang isang kagawad sa inyong barangay? Alam mo, marami akong plataforma rito kung ako maibabalik uling kagawad dito sa 757. Unang-una, nakita mo naman itong lugar namin, napakatahimik. Ang unang gagawin ko dito yung peace and order. Pangalawa, yung health. Kasi during the time of COVID, kaya naging COVID-free to. Dahil sa mga proposal kong yung mga tao dito, ginala ko ng health center para ipa-rapid test. Hindi pa uso swab test kung rapid test pa nga. At awa ng Diyos naman, dito sa barangay na to, naging negative sila, kaya naging COVID-free kami. At nagpapasalamat din ako sa mga constituent ko. Sila naman sumusunod sa protocol ng health center na daling ko sila sa health center para ipa-rapid test. Sir, magandang umaga po. Yes. So ano po nakikita ninyong programa para ipasok nyo ang sistema ng inyong bilang isang kagawad sa barangay na ito? Para maipasok ko Ang programa nyo? ang programa ko. Kung ako mababalik bilang kagawad, ang unang iisipin ko, yan, yung health and sanitation. Pangalawa, makikipag-coordinate ako sa DSWD kasi rito, minsan pagkagising mo sa umaga, may nakikita ng mga natutulog dyan sa kalye, mga homeless people, na kailangan alalayan din natin. Like, collecting clothes, pagkain, para maibigay natin sa kanila, hindi para itaboy. So sir, bakit kagawad ang tatakbuhin nyo, hindi chairman? Alam mo, napakagandang tanong yan. Yes. Nakatapos ako ng 9 years term Nang? bilang kagawad. Kagawad? Most to be, pwede na ako tumakbo chairman. Oh. Pero napag-isip-isip ko, kailangan ko muna magpahinga on 1 year. Ano naman ma-relax na ang isipan ko kasi being a kagawad, malaking responsibilidad yan sa barangay. Kailangan tulungan mo yung mga taong nangangailangan, huwag mong hihindihan. So it so happened, mag-iisang taon ako nagpahinga, namatay yung isang kagawad namin with the help of the chairman. Siguro nakita niya performance ko, in-appoint niya ako. And that is why, for utang na loob sa kapitan namin, hindi ko siya nilabanan. Kaya tumakbo ako uling kagawad. Okay. Sir, ilang taon na po kayong naging kagawad? Supposed to be lumalabas ng 9 years na dire-diretso. Sa 9 years, sir, ano ang naalala mo nga kaya mga naging problema at paano mo ito na resolve? Ang unang naging problema nito, nung ako first year term, yung nga sinasabi ko, peace and order. Kasi itong lugar na to, talaga napakatahimik. Peace and order. Pero bakit yun ang nagiging problema mo? Peaceful naman pala. No, supposed to be. Kung titignan nyo to, pagdating sa gabi, yung nga yung mga peaceful lugar na pinapasok ng mga magnanakaw. Kasi katulad dito, nanakawan ng bisikleta. Baga i-maintain, sir. Itong Erisya, napasok na to ng Holdaber before. So paano mo to, sir, na resolve na lutas? Siyempre, with the help of the security, nakipag-coordinate sa akin, and then nag-file kami ng report. Kaya lang, so happen, hindi namin na lamang kung sino. Sabi natin, sir, sa programa about sa mga seniors, sir, hindi naman natin adaptan natin ang programa. Alam mo, magandang tanong din yan. Marami akong iniisip tungkol sa senior na kasulat ko Number 1, tama yung ginagawa with the help of Attorney Piano ng NCSC, inauthorize si Ma'am Mara para magkaroon ng online registration. So malaking tulong yan pag naibaba na ng DSWD yung budget from DSWD to NCSC. Yan para sa kapakanan ng mga senior. At idaragdag ko din dyan yung sinasabi natin PhilHealth registration.
Kaya sa mga plataforma ni BBM, yan ang isa sa mga nagustuhan ko. Pag-online registration sa senior at PhilHealth registration. Malaking tulong sa kanila. At malilibre na sila sa kanilang mga diagnostic tests, katulad ng dental care, eye care, everything. So sir, aside dun sa PhilHealth at NCSC, dito sa barangay mo, di ba marami rin sila dito. So ano yung pwede mo pangunahing gagawin para sa kanila dito if mahalal ka na kagawad? Dito, ang senior namin nasa Pasero 45 lang. 45. Pipilitin ko silang may online lahat. Magkaroon din sila ng PhilHealth registration. At meron din akong magandang plataforma sa kanila katulad ng livelihood program. Kasi karamihan niya, mga literato na, baka meron diyang marunong manahe, magkansilyo, o gumawa ng mga handicraft. Tapos sila nasa bahay sila, kumikita sila. Sir, may bilang isang kagawad dito po, mayroon po tayo bang mabubuong programa para naman sa mga PWD? Yan. Dito sa lugar namin, kukunti lang ang PWD, no? Mga isa, dalawa, tatlo, something like that. No? Pero pasisiay ko pa rin yan kung meron pang nadagdag. Yan. Mismo ako, kung ako mauupo, at kung malalagay ako sa dating committee ko, health, pwede kong ilapit yan sa DSWD para magkaroon sila ng tinatawag nating social pension. Kasi alam mo naman, ang DSWD, hindi naman sa pag-ano, nasa umuupo yan eh. Merong mga lugar na hindi nilalakad sa DSWD yan, kaya karamihan ng mga PWD ka, hindi na-ayudahan. Kasi para maayudahan ka ng DSWD, number one, kailangan ikaw mismo pumunta sa opisina, i-apply mo kung sino PWD sa barangay mo, para pag siniay nila, alam nila ang bedridden, PWD. Sir, follow-up question po, no? Paano po sasabihin sa constituent niya na dapat ikaw ang iboto? Wow, napakahirap na tanong yan. Sila na lang ang makakapagpatunay kung ano naging performance ko dito within 9 years. Hindi ko hawak ang loob nila eh. Sabihin ko man sa kanila, iboto ko, kung ang kalaban ko naman sariling diskarte rin na, i-base na lang ng constituent ko yung performance ko at yung performance ng kalaban. Sir, last question. Mensahe po sa inyong mga kabarangay na maging katunggali mo rin. Bago po mensahe, ano yung nasa slogan nyo na choose not worthy, not the money? Alam mo, ginawa ko yung slogan na yan eh. Choose the worthy, not the money. Ibig sabihin, kung akong botante sa isang barangay, katulad dito sa 757, ang ipoboto ko yung karapat-dapat. Ang ibig sabihin ng worthy sa Tagalog sa karapat-dapat. Sa tingin nyo po ba karapat-dapat kayo? Hindi ko masasabi. Nasa sa kanila na yun, matadiagnose naman nila ako kung yung sinasabi kong ako ay karapat-dapat sa kanila. Okay. Sir, mensahe po sa lang po. iyong kabarangay na magiging katunggali mo rin sa pagkakagawad. Alam mo sa akin, God knows, gusto ko itong labanan nito maging parehas. No, wag tayong magsiraan sa bawat isa't isa. Lalo na ako, tumatakbo kong nag-iisang independent. No, kontra mo dito sa buong islat ng incumbent. Kaya let's us be fair to each other. Kalimutan natin itong away-awayan. Gawin natin ano magagawa natin